Oh, eto, sandali, nasa linya natin mga kapuso. Si Ginoong Boy Vargas, National President ng Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines, so ALTODAP. Bang Boy, magandang umaga. Si Joel Sumel po ito. Umaga po sa inyo at sa inyong tagapakinig at taga-subaybay. Magandang umaga po. Salamat Sir po sa pagtanggap. Joel. Salamat sa pagtanggap sa aming imbitasyon. Mang Boy, sabi mo ng gobyerno, isa lang pwedeng gawin. Magbigay ng ayuda o kaya bigay yung fare increase na hinihingi ninyo at maaaring ibigay na dapat yung piso. Ano ba ang mas viable sa ating mga, mas katanggap-tanggap sa ating mga jeepney driver? Siguro po sa akin, dapat kahit papaano po ibigay yung fare hike namin dahil provisionary increase lang naman po yun, hindi naman po permanente. Sir Joel, yun po yung yun po yung hiningi namin, 3 years na po yun eh. Ang nagiging problema po natin, 3 years sana po actionan pero may hindi po namin alam kung kailan a-actionan yung pisong fare hike namin. Provisionary increase. Opo, so okay sa inyo sana na fare increase na lang ibigay kesa sa ayuda kasi meron daw pong 2.5 billion na maaaring paghati-hatian po ng ng mga transport groups. Hindi lang naman po kami ang po doon eh. Halos lahat po ng na public transport. Meron po doon pati po tricycle, PNBS, taxi, lahat po, no? Ngayon ang tanong po namin, magkano po ba ang ibibigay sa amin? Ay panandalian lang po, isang bigayan lang po yan. Pagkatapos po nun, Sir Joel, ay wala na. Okay, so kung kayo papipiliin, sana binigay na lang yung fare increase na piso. Tama po yun. Dahil kahit papano po yun, pag nakapagsakay ka po ng mga 200 na katao, 200 din po yung, yung dagdag nun. Parang yung nawala po sa amin, ay pamalit lang po yun, Sir Joel. Okay. Pero siguro po, sa amin naman, wala naman kami magagawa dahil parang ang sabi po ni Presidente yata po, kung hindi po ako nagkakamali, na sabi, marami daw pong maapektuhan. At tataas daw, parang domino effect daw po yan, Sir Joel eh. Opo. Kunin ko reaksyon ninyo doon sa pautay-utay na pagpapatupad po ng super duper big time oil price hike. Ngayon merong 50%. Sa Huwebes po yung 50% din. Alam mo, napakabigat po nung ganyan. Inuutay-utay nila. Ganon din naman po yung Ganon naman po din yung suma total nun, Sir Joel eh. Pagdating po, tataas din naman. Parang ang tingin ko po sa akin po, no? Para ba sinasamantala na lang tayo ng mga oil companies dahil una-una. Sila sabi nila, kukuha nila ng bababa, Sir Joel. Pero pag ibinenta po nila, napakataas kaagad ng benta nila, Sir Joel. Okay. Yung bumper stock nila, hindi pa nauubos. Tapos gagawin, pag bigla pong tumaas, kagaya nito, may kaguluhan, sasabihin, tataas kaagad. Tataas kaagad nila yung presyo. Actually, pakiusap po ng gobyerno po yung utay-utay. Pero kung tatanungin po kayo at ang gobyerno ay magtatanong sa inyo, ano ba pinakamainam na gawin, ano po nakikita ninyong solusyon para maibsan kahit papaano yung balikatin po natin sa taas ng presyo ng krudo? Siguro po, yun lang yung tinitingnan nila para siguro po yung mga ating pong mga gagamit ng mga diesel at gasolina ay hindi po naman nasasabi siguro na na biglang tumaas, no? Pero ganoon din naman po yan, tataas din naman po eh. Kaya halimbawa po, itong linggo to tataas, tapos susunod na linggo tataas. Kung ganoon din lang po, biglain na lang yan para malaman talaga natin. Kasi ang hirap po niyan, Sir Joel, hindi natin alam talaga kung magkano itataas eh. Tapos kaya nga po, yung pisong hiningi namin na provisionary increase nung taas pa lang ng 2 piso yun na Sir Joel hindi nga po nila maibigay-bigay. Okay. Yun po yung pinagtataka namin. Pero meron po amount talaga, Mamboy, may amount na ho talaga kung magkano itataas, 520. Kaya lang hinati po sa 2 bigayan po yan. Pero sa Martes, magkakaroon na naman po ng adjustment dahil hindi ko natin alam kung bababa o tataas ulit dahil meron tayong inaabangang mga development dyan po sa Middle East. Yes. Yun nga po Yun nga po, Sir Joel. Pero sa atin naman po siguro, wala naman tayong magagawa kundi sumunod. Sir Joel, magantayin na lang po tayo kung talagang gano'n itataas, gano'n ibababa. Kaya nga po ang hiningi namin dito yung pisong provisionary increase dahil kung sakaling bumaba talaga, Sir Joel, handa po rin kami magbaba dahil unang-una,
mahal namin ang aming mananakay. Ayaw po namin silang masaktan. Kaya lang, wala po kami magagawa, lalo po ngayon. Ito po, hindi pa namin nararamdaman nito dahil unang-una, 2 piso pa lang yan. Nung nakaraan, nahihirapan na kami. Ngayon, dadagdag pa po ng 5 piso. Ay mukhang ano po yan, mukhang mabigat na po yan. Malalaman po namin yan pagka talaga po yan ay umabot na sa 5 piso yung dagdag ng taas ng gasolina at ng diesel, ay siguro po, doon na namin mararamdaman at kakala po ako ng mga datos sa aking mga member ko, tatawagan ko po yung mga probinsya ko. Ano na ba nangyayari? Kumikita pa ba kayo o hindi na? Ganun po, Sir Joel. Meron ba kayong Sa ngayon nakikita? po, mahirap eh. May nakikita ba kayong amount na maaring mawala sa inyong kita araw-araw with this? Opo, siguro pinakawalang-wala pong ang sa akin pong pananaw, pinakawalang-wala po mga 300. Ang mawawala mawawala po sa kita ng driver. Opo. Kada araw? Opo, kada araw po yun. Magkano ba kita ng driver ngayon? Bago pa ipatupad itong malaking oil price hike na ito. Yung iba pong natatanong ko, 600, 500, depende po sa rota yan. Kung ang rota mo'y mahaba-haba, baka pwedeng kumita ka pa ng hanggang 800, no? Pero pagka po maliit na rota, naku, mahirapan ka na po, Sir Joel. Wow, tapos with Depende po sa rota yan. the 5 pesos increase, 300 ang mawawala sa inyo doon sa 800. Tama ba? Opo, ganun po yun, sa mahabang rota. Mang Boy, Magkano na lang po? salamat po sa oras ha. Magandang umaga po sa inyo. Ay, magandang at maraming salamat po sa inyo, Sir Joel. At mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo. Si Melencio Vargas, Boy Vargas, National President, Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines. Altodap. Melo del Prado Sunod na sa natin. Super Radio DZBB. Ang grupong ACTO, Alliance of Concerned Transport Organization. Nasa linya natin si Miss Libay De Luna. Ma'am Libay, magandang umaga. Si Joel Sumel po ito. Magandang umaga po, Luzon, Visayas, Mindanao po. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Good Libay. morning po sa inyo lahat at sa lahat na nakikinig sa inyo. Kausap ko na po si Mang Boy. Sabi niya, mas maganda sana kung binigay na lang yung pisong provisional fare increase. Isa lang daw pwedeng piliin, sabi ko ng gobyerno. It's either bigyan kayo ng ayuda o ibigay yung pisong fare increase po ninyo. Kung papipiliin kayo, ano ba mas maganda doon para makasambot naman doon sa problema ho ng ating transport group at mga jeepney drivers? From ACTO po kung pwede nga pong ibigay yung yung 5 piso namin per increase mas masaya po. 5 Pero piso. kung pagpipilian po dun sa sinasabi nilang sa subsidy naman, harinawa po matanggap po namin lahat. Ang subsidy. Kasi pag may fuel subsidy, ang hirap po ang dami pong papeles na hinihingi po sa amin. Ma'am Libay. Kaya napakahirap po ng aming mga sitwasyon. Maputol ko At kayo. hindi naman po, Ma'am Libay, maputol ko po kayo. Hindi po 5 piso. Yun ang hinihingi po ninyo. Pero ang sinasabi ko ng gobyerno, sana'y naibigay nila yung piso. Kaya lang, dahil nga may mga events na nangyari po at mataas po yung naging yung naging oil price hike po ngayon, isa lang daw pwede ibigay kundi piso na fare increase provisional o yung pong ayuda. Kung papipiliin kayo, anong pipiliin nyo po doon? Doon na lang din po sa sa per increase na lang. Kasi Per yung increase. ayuda, 20% lang po ang nakakatanggap nun nationwide. Ganun ba? Kaya napakahirap po dahil sa dami ng papeles po, sir, na hinihingi po sa mga operators natin para mabigyan sila ng subsidy. Okay. Kung tatanungin po ang grupo po ninyo, ano bang pinaka-mainam na solusyon para mabawasan ng konti yung palikate ng ating transport group? Kung ako naman pamimiliin, dapat po yung piso na ibibigay nilang provisional authority per increase, sana po matanggap namin yan. At the same time, magkaroon din naman po kami ng subsidy. Dapat lang po na magkaroon po kami yan. Ang hinihiling ko po sa ating Presidente Marcos, sana po mapagsabihan po nila yung ating LTFRB, DOTR, na yung mga papeles na hinihingi po nila na para makakuha kami ng fuel subsidy, wag naman po kaming pahirapan. Yun lang po yan. Okay. Salamat, Ma'am Libay. Thank you po. Magandang umaga po sa inyo. Yes po, sir. Maraming salamat po at God bless you. God bless you too. Opo, Si thank Libay you. De Luna, National President, Alliance of Concerned Transport Organization. Fair increase pa rin ang gusto nila. Mga kapuso, 9 piso. Ayaw nila na ayuda kasi ayuda daw. Hindi lahat nabibigyan.